Amadaming salamin, we praise you and thank you for this day, Lord. Salamat sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Na binangon mo kami na mayroong kagalakan o Diyos ikaw ay muli matatagpo dito po sa lugar nito na kung saan o Diyos inumpon mo ang mga anak upang kami ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sumba sa iyo. I pray, O Father, na pagkalinisin mo po ang aming mga puso sa aming mga kasalanan, hayat man o ihayag. Sa pamamagitan, O Diyos, ng dugo niya sa Kristo, na siyang nagbibigay ng katuwiran sa iyong harapan, ang katuwiran because, Lord, because of Jesus Christ, we are redeemed, and that, Lord, na patawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, na muli sa araw na ito, humingi po namin na iba po namin mga kasama na wala po po dito sa lugar nito, ay ganin po sila ng ligtas na sama-sama kami, O Diyos, na magpapagin sa iyo. O pray, O Father, panghawakan mo ang mga puso, isipan ng bawat isa na ang aming focus ay sa iyo naman, dahil ito ay para sa iyo. Ito po ang aming kinakaas na napin natin lululahatin at iyong presensya, O Diyos, ang aming mananasan sa aming pinaan. Ito po ang aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan. Samahan niyo po ako magbasa po sa Bagong Tipan from Romans chapter 6 verse 12 to 23. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Let us all stand for the reading of the Gospel according to Matthew 10, verses 40 to 42. Whoever welcomes you
welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes God's messenger, because he is God's messenger, will share in his reward, and whoever welcomes the good man, because he is good, will share in his reward. You can be sure that whoever gives even a drink of cold water to one of the least of these my followers, because he is my follower, will certainly receive a reward. Amen. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Let us leave all our worries and problems outside, no? Samahan niyo po ako, lead po tayo ng Holy Spirit in singing praises to the Lord.
God's morning ko. Dali, hanapin ko muna ang aking kodigo. Alam niyo ang aking patutuon na ito ay long overdue na. Dahil naman anniversary natin at ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Diyos sa ating iglesia, dapat lang siguro na ipatutuo ko na rin yung very recent na ginawa ng Diyos sa aming buhay. Hindi naman po kasi sikreto ito at hindi naman din po namin itinago, kaya lang iniingatan po namin si Naini. Medyo warrior po kasi siya at natatakot kami kung paano niya po tatanggapin yung balita. Cancer survivor po ako, and yes, I had cancer. Pansinin niyo, ang salitang ginamit ko ay survivor at had dahil ang aga naman umiiyak at ako kakainis. Had at saka survivor dahil ngayon pa lang po ay kiniklaim ko na, wala pang man pong official declaration, ikiniklaim ko na cancer-free na ako. Cancer is a very crumbling and humbling experience po. Long story short, middle of 2022, nagkaroon po ako ng bleeding. Nagpa-DNC po ako at maayos naman po yung naging resulta ng DNC ko. Wala naman pong nakita yung doktor. So, come 2023, middle of 2023, bumalik po yung aking bleeding at mas malakas pa. And remember, noong 2023, yun po yung panahon na split ng church natin. So, busy po tayo noon. Marami akong kasama sa inyo. Yung ilan sa atin ay nakikipaglaban para sa survival ng Taytay United Methodist Church at that time. So, marami po tayong naging meetings at ganap noon, pero maniwala po kayo sa akin, sa gitna ng kabisihan natin na yon, one afternoon, natutulog po ako, siesta time yon, malinaw na malinaw sa akin, in between sleep and wakefulness. Alam niyo yon, yung papatulog ka, may isang malakas na boses na nagsalita, nakakatawa pa yung tunog ng boses. Alam niyo, sabi niya, cancer yarn, hindi cancer yan. Cancer yarn. Tumilag po ako, and then tinignan ko may tao ba sa paligid ko. And then, dahil nakita ko walang tao, mentally, sinagot ko yung boses, hindi, imposible, dahil healthy ako. Wala po akong issue sa sugar, wala akong issue sa BP ko. Healthy ako, ma-exercise akong tao, matakaw medyo sa pagkain, pero wala po akong major issue sa katawan except yung thyroid ko at iba pang parte ng katawan ko na hindi naman siya life-threatening. So, talagang idinideny ko, sinagot ko yung boses, hindi totoo yan. But then, dahil may boses akong narinig, nagmadali po akong magpa-check up. So, tinapos ko lang po yung ating first worship noong July 2, 2023. Bumalik po ako dun sa OB-GYN ko. And then, yun nga po, after CT scan and ultrasound, nakitaan ako ng isang malaking mass. Yung mass na yon, nakita na yon nung nag-DNC ako. Maliit lang siya. But months later, a few months later, kaya naging concern yung doktor, bakit siya lumaki ng ganon kabilis? So, ang naging desisyon ng aking OB-GYN, si Dr. Esel Sanuan, kung kilala nyo siya, itinapso niya ako. So, ibig sabihin, in short, tinanggal na po yung fallopian tubes ko, yung cervix ko, yung ovaries ko, at saka yung uterus ko, para po hindi na maabot kung ano man yung growth na nagkakaroon ako. And then, after nga ng operation, yun na nga, I was diagnosed with endometrial cancer. Stage 1. Siyempre, dahil may diagnosis, inirefer po ako agad sa isang gyno-onco. Yung gyno-onco ko po, si Dr. Herman Tan Cardoso, well-respected and expert in the field. So, thankful po ako dun sa aking OB-GYN na dun ako dinala. And then, nung i-PET scan ako at marami pang ibang test, nakita niya wala namang nagre-register na cancer. So, ang naging conclusion, yung operation ko was successful, natanggal lahat ng cancer. So, I was just placed in parang monitoring. Imo-monitor lang nila ako, walang treatment, walang gamot. So, tuloy ang buhay, tuloy ang paglilingkod sa TUMC. But months later, during one of my monitoring check-ups,
merong nakapa si Dr. TC, si Dr. Tad Cardoso, nag-grow somewhere in my body na hindi niya pinalagpas. Sabi niya, sige, i-biopsy natin to. And lo and behold, after biopsy, I was again diagnosed with a recurrence. Ibig sabihin, bumalik yung cancer in 2024. At ang malala pa dito, dun sa scan ko, nakita parang nag-metastasize na siya sa buto ko. So, this time, walang lusot, kailangan ko na po ng treatment. At this time, sinabi na po namin sa kapamilya, except kay Naini, dahil nga takot kami dun sa magiging reaksyon niya. Sinabi ko rin sa mga close friends ko. Sa office, ang sinabihan ko lang yung boss ko at yung dalawang secretary ko. Dito naman sa church, ang sinabihan ko, syempre, yung few of the council members dahil kailangan ko noon mag-resign as lay leader. And then, nanghingi po ako ng prayers, but then I did not want to talk about my condition kasi hindi nga siya magandang balita. At ang concern ko noon at ang priority ko noon ay itong TUMC. Dahil kung natatandaan niyo yun, yung mga panahon na yun, ang mga patotoo ko tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa TUMC. The fight against cancer may be lonely, but you are never alone. Sa hospital po, nakakita ko ng iba-ibang mukha ng cancer. Iba-ibang parte ng katawan na affected. May kalbo, may nakawig, may sobrang payat, may katulad ko na parang wala lang, parang hindi naman halata. May bata, may matanda, may babae, may lalaki. Sa career naman, may pulis, may doktor, ako, abogado, at would you believe, pati doktor, nagkakasakit din ng cancer, doktor na sila. May mga teacher. But in that room, pag tinignan nyo po lahat ng pasyente, iisa lang po, although iba-iba yung sakit namin, iisa lang yung common na makikita nyo sa mukha ng lahat ng pasyente. Yung the look of fear and defeat. Yung, ang tawag nga ng asawa ko doon, yung laglagan tuka, yung laglagang balikat, yung ganon, yung para kang talunan, ganon ang itsura ng may mga sakit doon. At dahil nga ganon, hindi ko matanggap yung parang nagre-rebelde yung loob ko, yung sinasabi ko, hindi ako dito, wala ako dapat dito, hindi ako bagay. And so, nag-pray ako kay Lord. Actually, prayer pa tawag dito. Ito sinabi ko kay Lord, Lord, laban mo to. Hindi ko kaya ito at hindi ko kontrolado kung ano yung mangyayari sa akin. Hindi ko naiintindihan bakit ako nandito, but I will follow your will. Yun ang sabi ko sa kanya. At pinagdagan ko pa yung prayer ko. Pero please naman, Lord, huwag mo ako papangitin. Ayoko pong makalbo. Ayoko pong mangitin. At please po, tulungan po ninyo kami sa gastusin kasi medyo malaki po yung gastusin. Huwag mo naman akong paabutin sa kailangang manghingi ko pa ng tulong sa iba. Yun yung prayer ko. And that prayer, I did not say out of pride or vanity. At that time, I was asserting or parang sinasabi ko yung posisyon ko kay Lord. Don't get me wrong, hindi po ako matapang. Tingnan nyo, iyakin ako. Takot na takot po ako noon. But ang isip ko po kasi noon, kung totoong ito na yung last days of my life, ayoko ubusin yung mga araw ko na malungkot ako at talunan ako. So, pinili ko na tingnan yung mga blessings sa paligid ko in the midst of madilim na experience. So, blessing number 1 na nakita ko, syempre, si Judge, yung asawa ko, he was with me throughout this journey. Hindi niya ako iniwan sa kondisyon niya. He walked the long corridors ng hospital. Ang haba ng mga nilakad niya. And kung kailangan kong uminom, sinasabayan niya akong uminom. Kung kailangan kong kumain, kung ano man yung kakainin ko, yun din ang kakainin niya. At madalas, dahil nga po ganun ang kondisyon niya, nakakatawa, siya po yung napapagkamalang pasyente. Kasi ang itsura ko, parang hindi naman ako may sakit eh. And syempre, salamat din sa mga kasambahay namin, sa mga kapatid ko, sa mga kapamilya, na
At sa mga kaibigan din na alam ko na faithfully nanalangin para sa akin. Yun pong panalangin na yun at yung mga pagmamahal na ipinakita nila sa akin at that time, yun po yung nag-push sa akin to go on. Blessing number 2 na nakita ko, dinala ako ni Lord sa mga mabubuting doktor at sa mabubuting medical facility. Una na, syempre si Dr. Essel na ginamit ng Diyos para ma-detect early yung aking cancer. Pangalawa, syempre si Dr. Tan Cardoso na naging naging competent at masipag na ipinilit niya na i-biopsy yung nakita niya sa akin. Otherwise, sa ibang doktor daw po, ang sasabihin lang, peklat yan nung inopera ka. But siya, ipinilit niya talaga i-biopsy natin and then nakitaan nga ako ng cancer the second time. And then, yung mga doktor po sa the medical city na pinamumunahan ni Dr. Vega. Si Dr. Vega po yung head ng radio-oncology department nila. At itong doktor po na ito napaka-positive, napaka-reassuring at siya po yung nagpapasaya dun sa aking radiation dun sa medical city. Meron din yung doktor naman namin sa Asian Hospital si Dr. Jamie Fernandez para sa aking brachytherapy. Dalawang klase po kasi yung treatment na dinaanan ko, isang radiation at brachytherapy. Sa brachytherapy, itong si Dr. Fernandez, kakabalik lang galing sa Japan. Doon siya nag-specialization sa Japan. So, isa ako sa mga unang pasyente na nakinabang sa kanyang specialization at sa technology na dinala niya pa dito mula sa Japan. Blessing number 3 sa akin, yung mga staff at yung mga nurses sa ospital, naging mapasensya sila, naging maunawain, maasikaso, at encouraging sa aming mga pasyente. And speaking of mga pasyente, blessing number 4 ko, yung mga ibang pasyente. Dahil sa tagal at sa haba ng aming treatment, nakaibigan na namin yung mga ibang kasabay namin nagpapatreat din. May mga nakilala kami, taga-Binangonan, taga-Pasay, iba-iba po, at iba-iba yung aming kaso. Tulungan po kami sa pila, palitan ng encouragement, at dahil nga po nagkakilala na kami, alam na namin kung sino yung bagong dating, kung sino yung matatapos na sa treatment, kung sino yung gagraduate na. At ang naging pastime po namin mag-asawa dun sa waiting room ng hospital, meditation and prayer. Dala-dala na po namin doon yung aming daily bread at doon na po kami nagdadasal. At naging pastime ko nga po, ipagdasal yung lahat ng makikita ko sa ospital. Kung sino man yung kasama ko doon sa waiting room, pinagdadasal ko yon isa-isa. Pati na rin yung makina na gagamitin sa amin, ipinagdadasal ko. And speaking of makina, blessing number 5 po sa akin, ang science, science at ang modern technology dahil salamat sa Diyos, nagkasakit ako sa panahon na ito. Sa panahon na ang science ay meron ng sagot sa cancer, meron ng panggamot sa cancer. So, ang radiation treatment ko po, 25 sessions. So, 5 days a week, 25 sessions. So, matagal po siya talaga. Hindi naman po masakit yung radiation, hihiga ka lang sa makina, mga 15 to 30 minutes. Pero ang sakripisyo po doon, para mauna kami sa pila, pila-pila kasi first come, first serve. Meron kang window ng appointment, 6 to 7. Pero doon sa 6 to 7, ilan kayo na magpa-first come, first serve doon. So para mauna kami sa pila, gigising kami ni Judge ng alas 3 ng madaling araw, babiyahe kami bago mag alas 4. By 5:30 a.m., umiinom na po ako ng 1 litrong tubig. Kasi doon sa treatment ko, ang requirement sa akin, dapat puno yung bladder ko, pero empty yung rectum ko. So, paano kaya yun? Sino ba nakakaalam na empty o may laman yung rectum niya? Hindi naman natin nararamdaman yun. So, that was a challenge for me. Dahil kapag hindi nasunod yung isa sa dalawang yon, babalik ako sa pila. Uulitin ko yung proseso. Ganun po kahirap yung aming sakripisyo at that time. At pag successful naman yung session ko, uuwi kami mga around 7 a.m. After nun, papasok pa kami sa opisina na parang normal na araw lang. Dahil hindi nga po marami yung nakakaalam sa aking kondisyon.
Ang mas traumatic po sa akin, itong brachytherapy, yung dinaanan ko sa Asian Hospital. Radiation din po yun, mas malakas, mas targeted, mas invasive, mas masakit, at mas mahal. 4 sessions lang siya every Monday. The session starts at 9, ends at 12. Pero ang mahirap po doon, the entire time, ang position ko, childbirth position. Kung nakaranas na po kayo nung transvaginal ultrasound, yung stick na yon, it was inside me 3 hours. Yung 2 hours po dun sa 3 hours na yon, waiting period, kasi yung mga nuclear physicists, kinukompute nila yung formula, I don't know, na ipinapasok sa machine, siguro sa trajectory, sa positioning, sa lakas o sa haba ng radiation na pagdadaanan ko. And then, humiliating din siya kasi nga, yung position ko, and then napapalibutan ako ng isang team na 4 na doktor, mga nurses, mga technicians, yun nga, yung mga nuclear physicists. Isang team po sila, parang ang specimen sa laboratory, na kinakapitan ka ng mga wires at pinag-aaralan ka. Hindi katulad po ng radiation dito sa brachytherapy, hindi ko na po kinakayang pumasok sa opisina. Kailangan ko pong ipahinga yung katawan ko kasi medyo masakit nga po siya. The treatment room is a cold and lonely place, literally and figuratively. Malamig siya, parang winter, kasi hindi pwede mainitan yung makina, kundi mag-overheat siya. Yung mga technicians naman nasa kabilang room, syempre hindi sila pwedeng ma-expose sa radiation. Kung kailangan kang kausapin o bigyan ng instruction, naka-speaker lang, naka-mic sila, ikaw nasa speaker, nakikinig ka. Susunod ka lang, taas ang kamay, baba ang kamay, taas ang paa, ganyan. So, kapag naisara na, malaking kwarto siya kasi malaki yung makina. Siguro kalahati nitong church natin. Nasa gitna yung makina. So, pag naisara na yung malaking pintuan at bumukas na yung pulang bombilya, it's you and God na lang ang natitira dun sa kwarto. Yun namang kesame nung both sa Medical City at saka sa Asian Hospital. Siguro ganun talaga, standard ng mga cancer institute. Yung kesame nila may picture. Ang picture doon, langit, may clouds, may mga dahon, yung parang ang posisyon mo ba, nakahiga ka sa ilalim ng puno, nakatingin ka sa langit, habang nakahiga ka sa makina, ganon yung view na makikita mo. By God's grace po, nalagpasan ko yung 2 treatment na yon. Alam po ninyo kung paano? Worship songs. So, kung siguro mapapakinggan yung recording ng aking mga sessions, ang maririnig po ng mga technicians, kumakanta ko. Yung yes, Jesus loves me. Paulit-ulit lang po yun. At iba pang kanta, kung ano yung pumasok sa isip ko para ako nagko-concert sa loob. At yun po yung nagpalipas ng oras ko because ang minuto po, sa bawat minuto po, napakatagal. Parang ang tagal-tagal ng oras sa loob ng treatment room. Healing is a faith process. Kailangan po talaga pagtiwalaan at mag-hang on ka sa katapatan ng Panginoon at sa kanyang proseso at sa kanyang timing. Yung 2024 ko, natapos ko lang sa treatment at sa healing. Hindi ko alam kung nahalata ninyo, kasama ninyo ako noon eh. Nandito pa rin ako, dumadating ako, nakiki-worship sa inyo, nakikikanta sa inyo. And up to now, under medical monitoring pa rin po ako. Nag-umpisa po yung monitoring ko monthly. Sumunod, naging every 4 months. Tapos, yung huling check-up ko po kay Dr. Tan Cardoso, ginawa na niyang 6 months. Pero may plot twist. Bago po ako umabot ng 6 months, namatay po si Dr. Tan Cardoso. Si Ika pa yung nagbalita sa akin kasi parehong hospital yung pinagtatrabahuhan nila. So, before Christmas that year, nagpapanik ako. Sino na yung mag-declare sa akin? Sino yung mag-declare sa akin na cancer-free ako? Eh si Dr. Tan Cardoso, yung nakakaalam ng history ko from beginning to end. So, bumalik po ako doon sa aking OB-GYN kay Dr. San Juan. And it was a blessing to me na nung nakita niya ako, natuwa siya. Sabi niya sa akin, uy, parang walang nangyari sa'yo.
And ang kwento pa niya sa akin, bago namatay si Dr. Tan Cardoso, she had a chance to speak to him. At ang kwento daw ni Dr. Tan Cardoso sa akin, uy, yung pasyente na yun, very compliant. Ibig sabihin, masunurin daw ako. And she is on the way to recovery. So, ang gandang balita po nun. So, nirefer na naman ako sa bago kong gyno-onco ngayon. Last March, yung last check-up ko. At dun sa aking huling ultrasound, maganda naman po yung naging resulta. Wala naman pong nakita na nakakatakot. At ang pinakamaganda po doon, pinababalik niya po ako after 1 year na. So, which is a very good news. Ibig sabihin, on the way na po talaga ako doon sa magandang balita na inaantay ko talaga. Alam po ninyo, ang pagiging cancer patient, hindi po madali. It will change you to the core. Ang laging kalaban mo, ang laging battle mo is always in your mind. Laging kasunod mo yung takot na recurrence. Yung lagi kang may fear ng recurrence. Kahit gumaling ka na physically, meron ka talagang nararamdaman. Kasi long-term side effect po yun ng treatment ko. Minsan may sakit dun sa treated area, minsan may bleeding pa rin, at minsan, ano yun, may pagod ka na nararamdaman na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Pero salamat po, at alam ko it would take time for my body and my mind to fully heal. Salamat at dininig ng Panginoon yung prayers natin. Salamat at bumalik ako. Ito maganda to, hindi ako pumangit, hindi po ako nakalbo, hindi ako nangitim. Hindi nyo nahalata na nagtitreatment ako. Salamat din, dininig niya na hindi naman po kami nag-ipet nung time na nagtitreatment ako. In fact, salamat sa PWD card at sa PhilHealth card. At in fact, nung time na yon, yung PhilHealth biglang nag-increase ng the benefits ng cancer patient. So, nagkaroon pa po ako ng sukli. At yung naging sukli ko na ipambili ko ng gitara ng praise and worship team, ibinalik ko din kay Lord yung sukli ko. At higit sa lahat, ang final blessing po ng aking pagkakasakit at paggaling, ay nagkaroon ako ng ganitong testimony, napakagandang testimony ng katapatan ng Diyos. Ang pinakang parang touching sa akin, mula sa aking sariling mga kapatid, ang salita nila nung pag nakakabalita sila ng maganda tungkol sa aking paggaling, ang sabi nila, bless ka talaga, anak ka ng Diyos. Ang lakas mo kay Lord. That alone ay parang mission accomplished na ako, that alone. Na ibig sabihin, yung sa experience ko, ang nakikita, hindi ako, kundi ang gawa ng Panginoon sa buhay ko. All I did was show up. Ang Panginoon ang hindi. Ano ba naman yung sagot ng Panginoon lagi dun sa ating why? Why cancer? Why me? Why now? Siyempre, siya pa rin talaga, that His name be glorified sa kung ano man ang pinagdadaanan natin. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat sa pakikinig, sa pagtsatsaga sa aking pag-iyak. Salamat po at patuloy pa rin po ang inyong prayer para sa akin at para sa lahat ng may mga sakit. Because prayer works talaga. God works through your prayers. So, salamat po and to God be the glory. Maraming salamat po, Ms. Caldo. Your story is such an amazing story po. It's a reminder of God's love for us. Sa panahon na po ito, makakarinig po tayo ng handog anthem po ng Praise God Choir.
God will provide. Napakaganda po na ibigahagi po sa atin na patotoo ng ating Sister Gloria Guzman. Aligned with our sermon, which is God will provide. Before we continue, I want to read a part of a passage talaga na actually this is based on the lectionary. Ito yung Old Testament reading. So I want us to go back to Genesis 22, 1-14 so as to have a background of our sermon based on this, God will provide. Ako na po ang nagbabasa from Genesis 22, 1-14. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsipak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umagis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasahan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tagal ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasasakidan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa gitna ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Tayo po ay sandaling manalangin. Thank you so much, O Lord, for this time na we're going to study your word. I pray, O Father, that you would fill us with the Holy Spirit, the wisdom that comes from Him, to open our hearts and our minds, O Lord, to your message. Gamitin mo po, O Diyos, ang iyong alpanglikod na siya maghahatid po nito. At ikaw po ang aming maranasan, ang Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay katulad ng kwento ni Sister Glo. A story we are part of. Even the story of Abraham. Alam niyo, most of us who are here are planners, di ba? Mahusay tayong gumawa ng mga plano. May emergency fund, may insurance, may career path. And that's good. Pero let me ask you, what happens when God calls you into something na hindi fully funded? Hindi
na paghandaan, hindi inaasahan. What if your life right now, your career, your finances, even our church situation is part of one bigger story, wherein it's not just survival, but we are looking for God's provision. Ngayong araw pong ito, hindi lang tayo mag-aaral ng mga verses na ito. We will walk through a story that begins with a test, that passes through waiting, leads into transformation, and ends in a community where God provides through His people. And maybe you will realize this is not just the story of Abraham. This is not just a story of Sister Gloria. This is our story. Ang unang eksena, the test. From Genesis 22, 1-14, which I read a while ago. Ito nga, isang tao, man named Abraham. Hinintay niya yung maraming taon, decades, for a promise. Pangako na pararamihin yung kanyang lahi. Then finally, dumating na si Isaac. And then God said, ialay mo siya. Offer him. Imagine, yung pangako, ngayon isusuko niya. Ang tagal-tagal niyang hinintay, pero ngayon sabi, ialay mo siya. But Abraham said something powerful. Ang sabi niya, God will provide. Hindi niya sinabi, God will explain. Lord, explain mo nga bakit kailangan kong ialay yung anak ko na siya mong ipinangako. He did not say, God will clarify. Bigyan mo nga mas malinaw na dahilan kung bakit kailangan kong i-offer yung aking anak. But He said, God will provide. Minsan, hindi ka tinitest ng Diyos para ipahiya ka. Diba? Christian ako. Pero bakit nangyayari ito sa akin? Ano na lang ang sasabihin ng iba? May Diyos ka ba? Tunay ka bang mananampalataya? Bakit nangyayari yan sa'yo? So, the test sometimes, no, doesn't mean to say it's to humiliate you o pahiya ka. Tinetest ka niya para ipakita kung gaano siya ka-faithful. Sabi nga, if God gave it, He can ask for it. Kung yan ay pinagkaloob sa'yo, pwede niya, hilingin niya ibalik. Just like kay Abraham. Binigay si Isaac, then he can ask for it. If he asks for it, he can provide again. Diba? I remember yung ako nasa Saudi Arabia ko for almost 16 years ako nagtrabaho. I said, Lord, pag wala na ako sa Saudi Arabia, maglilingkod ako sa iyo. Imagine, that was 2000, before 2000, I was receiving already 35,000 a month. And then, bigla ko sinabi, Lord, give up ko ito. And what I said, sabi ko, kung ako, pinaranas ko ng karangyaan, when I started from yung pinakamababa na estado, economically, at tinaas mo, pinakita mo sa akin, I was able to travel in so many places na ako'y nasa Saudi. I am not afraid na makaranas muli ng kahirapan dahil alam ko, you will provide again. Kaya ito, malis ako ng Saudi, marami akong storya, but ito ako, naglingkod ako sa kanya. I could have stayed for so many years in Saudi Arabia or even in Canada where I was. Pero sabi nga gano'n sa atin, if He asks for it, maglilingkod ka ba? Are you willing to surrender this for me? We will be assured that He will provide again. Right now, isipin natin, ano yung Isaac mo? Who is your Isaac? Is it career? Is it savings? Is it security? O future plans?
to trust God with that. At sa kahulihang sandali, nung sabi niya gano'n, sasaksakin na niya yung anak niya ni Abraham, ito si Isaac. God provided a ram. Not early, not late, just right on time. Eksena na number 2, no? The waiting. Ito yung Psalm 13. Kung kayo po ay sumusunod sa ating Wednesday prayer meeting, ito po yung ating passage from Psalm 13. Not all moments feel like provision. Minsan, nagtatanong tayo, how long, Lord? Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi lahat ng God will provide instant yan. Minsan, you have to wait. And think of it, delay is not denial. It means preparation. Minsan, delay kasi inihahanda ka. Marami pang proseso bago ibibigay sa'yo yung hinihiling mo. Hindi porket tahimik si Lord, ibig sabihin, wala siya. Faith is saying, Lord, hindi ko gets. Pero, magtitiwala pa rin ako. Sometimes you cannot understand, Lord, bakit? O sige, magtitiwala ako sa'yo. I remember when I went to Canada, I got married to a Canadian na after 1 month of getting married, sinabi ng doktor sa amin, stage 4 na ang cancer ng asawa ko. Colon cancer. So, sabi ko, Lord, bakit hinayaan mo na makarating ako ng Canada? Bakit hinayaan mo na mapakasal ako dito sa Canadian na to? Pero, after a month, sasabihin ng doktor, may cancer siya. And bibigyan lang siya ng 1 year to live. Sabi ko, Lord, what is your purpose? Diba sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo from Saudi, napunta ako ng Canada. I didn't know kung ano ang plano ng Panginoon during that time. Pero sabi ko, sige Lord, aalagaan ko to. Kasi binigay mo to sa akin eh. So, inalagaan ko yung asawa ko. And for, after a year, totoo, na binawi siya sa akin. Pero, hindi ko naiintindihan. Saan ko lang naiintindihan, yung namatay na yung mister ko na Canadian, after yung mga sa korte, mga tawag dito, I forgot the term. Pero bago pa ibinigay sa akin yung mana, yung nabigay na, saan ko nalaman na ako pala ay Vero Survivors Pension. Na hiniling ko actually sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag-aalis ako ng Saudi, maglilingkod ako sa iyo sa Pilipinas. Gusto ko sana kahit 12,000 a month, pwede na yun para maglingkod ako sa iyo. And when my husband died, alam niyo pa ang aking naging pension sa asawa ko? 300 Canadian dollars times 40, that is 12,000 a month. So, in-answer ni Lord. Yung pala yung dahilan, kaya ako pinapunta sa Canada para lang magkaroon ako ng pension worth 12,000. Ang sabi ko, Lord, sasagutin mo pala yung prayer ko. Sana tinaasan ko na. Sana ginawa ko man lang na 20,000. Pero God provided, no? Doon sa naging specific na kahilingan ko sa Kanya, I made a covenant with Him. Sige Lord, maglilingkod ako, pero kahit 12,000. And He answered that. Kaya sabi ko, Lord, it's now my part to do yung covenant ko sa iyo, in my vows. Kaya kahit sa Canada na ako, uuwi ako ng Pilipinas. Kasi yun yung ating kasunduan. For me to serve you in full time. Kaya narito po ako ngayon sa inyong harapan. Hindi lang 12,000. Thank you so much. Praise God. Hindi lang 12,000, pero the Lord is good. Sabi niya, dahil sumunod ka sa akin, you could have done a lot. Kasi
Sa Saudi, computer support ako sa isang university. Nagtatrabaho sa isang research center. And then, nasa Canada na ako, maraming opportunities sa mga computer, talagang techie. Pero sabi ko, Lord, hindi ito yung gusto ko sa akin eh. Kaya, uuwi ako. And the Lord even provided a lot. And I find joy in serving Him. Ang saya-saya ko. Iba ang kagalakan na idinudulot ng paglilingkod sa Panginoon. And He even provided me much more than I asked for. Yun nga, sometimes hindi mo naiintindihan. There is a delay. Pero magtiwala ka lang, the Lord will answer you. The Lord will provide. Sino dito ang naka-experience na maghintay kay Lord? Taas nga yung mga kamay. Meron bang iyan? Naghintay kayo kay Lord. Hindi madali, di ba? But you can still say today, Lord, I trust you. Pinagkakatiwalaan kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Katulad ni David, I will trust in your unfailing love. Hindi nagmamaling na pag-ibig, yan po ang aking pagkakatiwala, O Diyos, at pagkakatiwalaan ko. Another sin number 3, is the transformation which we get from Romans 8:12 to 23. Ito naman po yung tinalakay namin kanina sa Sunday school. No? God is not just providing things, He is forming people. He is transforming people. Ang sabi nga sa Romans na 6 na aming binasa kanina, you are no longer slaves, but servants of righteousness. God is more concerned about who you are becoming than what you are receiving. Minsan, hinintay natin, ano kaya ang matatanggap ko kay Lord? The benefits of being a Christian. But we are not able to see what He is doing in our lives. Yung transformation, yung pagbabago, na habang hinihintay natin yung ating mga hinihiling, what we desire is that He is teaching us what we should become as children of God, as slaves of righteousness. Ang sabi, before God gives provision, He prepares the person. Minsan, hindi pa tayo handa na tanggapin yung ating mga hinihiling. Kailangan dumaan muna tayo sa proseso. He has to itama yung mga puso natin. Why do we need these things? Why do we want this? Bakit ito yung inaasam mo? And then He wants to correct us. He wants to prepare us for that before He provides. So, tanda lang natin, blessing without transformation is dangerous. Para isang tao na humiling, Lord, makapanalo ako sa lottery. Pero alam ko, wala naman nagla-lottery sa inyo dito, no? Lotto. They are sometimes not prepared to receive the blessing. Kaya yung iba, mga one-day millionaire lang, isang linggo, wala na yung milyon because they are not prepared for the blessing. So one has to be transformed. Tayo, kailangan mabago tayo bago tayo maka-receive ng blessing. Tinatama muna niya ang ating mga puso. So let us ask ourselves, kung ibinigay ni Lord yung pinagpe-pray natin ngayon, ready na ba kayo? Ready na ba tayo sa ipinapanalangin natin kay Lord? Ready na ba tayo sa responsibility, sa unity, sa generosity? Sometimes, when we have too much, anong gagawin natin sa excess? Too much, sobra-sobra na eh. Are we willing to be generous
with what we have, with what we receive. God is not building tayo. Ang hinangat natin, magkaroon ng sarili nating church, building, location. God is not just building a church structure, but He is building a people. Tayo yun. Are we ready to take the responsibility, to be united, and to be generous when we have this already? Punta tayo sa community, which is what we read in the Gospel. Matthew 10:40-42. Ngayon yung istorya, as we go through these passages, mas nagiging maganda. God's provision flows through people. Once we have received yung provision na yan, it should flow through us. Tumadaloy. Sabi nga gano'n, whoever gives even a cup of cold water, kahit isang baso lang ng malamig na tubig, that is letting the provision flow. To be used. Are we willing to be used by God? Minsan, nasagot sa prayer mo, ikaw pala. You are asking, pero ikaw pala yun. We pray, Lord, provide. God says, yes, mag-provide ako through you sa pamamagitan mo. Sometimes we are asking from outside sources, pero sa iyo pala nadaloy yung provision. You are blessed not just to receive, but to become a blessing. Once we are blessed, it is for us to share those blessings. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Tingnan niyo. Pwede ba siyang gamitin ni Lord para i-provide ang need mo? Pwede ikaw din ang gamitin ni Lord para sa iba. And now, pupunta tayo sa istorya natin. Dami natin istorya, di ba? Galing tayo kay Abraham, o sabihin na natin, galing tayo kay Sister Glo. And then, to Abraham, to David, and then to Pablo, yan, sa Mateo. And then, our story, tayo ay sinusubok. We are being tested. Tayo ay naghihintay. We are waiting. We are being transformed. And we are being called to provide. Hindi nga ba? Praise God. Tinanggap ng Titan UNC yung hamon na magmimisyon doon po sa Kalinawan. Even if we are asking provision from the Lord, we are still able to provide for others. Amen? Yes, we are still renting. Umuupa pa rin tayo. We are still praying. We are still believing na tayo bibigyan ng sarili nating lugar. Hindi pa tayo nandoon, pero papunta na tayo. Amen? Kaya nga ang ating tema, moving forward in God's faithfulness. Declare natin, papunta na tayo doon. We are not just attending church. We are becoming the church. Amen. Faith is moving forward kahit hindi pa kumpleto ang picture. Sige lang. Mabubuo din yung larawang iyan. Yung picture na magiging isang kaganapan. Naniniwala ba kaya nabibigyan tayo ni Lord ng sarili lugar? Amen. Then the real question, are we willing to be part of how He will do it? Yes, we will do our part. So, as reflection, una, trust God with your Isaac. Meron tayong mga kino-hold on na mga Isaac, something we value.
Are you holding tightly to your Isaac? Sometimes we have to let it go and trust Him. No? As for me, katulad ko, Isaac ko, career. Abay, maganda na yung career ko, Lord. Tagal kong naglingkod sa computer, pero hindi. Sabi ni Lord, punta ka sa ministry. So I let go my Isaac. I let go yung maraming pamumuhay. And then I learned how it is, sabi nga gano'n, na mag-immerse sa taong bayan na kung paano si Jesus Christ nag-immerse sa mga may sakit, sa mga mahirap. I learned. I remember, kwento ko eh. When I was first assigned as a pastor, ang una kong assignment sa Taytay is sa Spring of Life. Sino nakakaalam ng Spring of Life? Bukal Uno. Ay, hindi lang nakakaalam ng Bukal Uno. Si Pastora din niya, alam niya yan. Pagpasok ng Bukal Uno, ang kikitid ng mga kalsada, marumi, masikip, mabaho. Parang si Sharon Cuneta, ayoko ng marumi, ayoko ng masikip. Sharon ba yun? Ayan. Tapos, pag maglalakad ka, ang daming mga jackpot, tawag nila yun. I remember, sabi gano'n yun, nagpunta ka kung sa Hapay, ang daming din daw jackpot doon. Pero sabi ko, Lord, ang ganda-ganda ng sound yan, linis-linis, tapos dalhin mo ako rito. Pero ang ginawa ko, Lord, sige, i-immerse ako. I-immerse ako. And then, sabi ko, mag-Jericho walk ako. So, Jericho walk ko yung ganang Bukal Uno, nilibot ko yan. Nilibot ko. Nagpapray ako, Lord, sana sa paglibot kong ito, mas sanay ako sa lugar na ito. Mas sanay ako sa kung anong nakikita kong karumihan. Oh boy. And let me not look at the environment, but let me look at the people. Tao. Yung dahilan bakit po ako dinala dito, hindi ang environment. And praise God, na-overcome ko yun. Now, people are more important than the environment where you are led by Christ. Diba? So that is also a provision. God will provide you the means to cope up with the situation or the environment where you are in order to carry out His vision and His mission. Allow God to transform you. Don't just ask for provision. Be prepared for it. Pangatlo, be part of God's provision. Hindi lang God will provide for me, kundi God will provide through me. Again, going back to the ministry I had with, alam yan, ni Pastora Linya. Kami kasi, mga manggagawa, sometimes kasama ang bulsa namin sa ministry. Pag hindi talaga namin natitiis, we get from our pocket to give to the church para magpatuloy ang ministry. So be a part of God's provision. Hindi lang yung Lord provide for me, kundi God will provide through me. So the final response right now, I want you to talk to God. Lord, what are you asking me to trust you with? Lord, saan mo ko tinatawag magtiwala kahit mahirap? Lord, paano mo ang gustong gamitin para mag-provide sa iba? If God is speaking to you right now, don't ignore it. Because this is how God forms a people. Kung paano tayo binubuo bilang isang individual na alagad, bilang isang church. Imagine this
is one day, may sarili na tayong lugar. Hindi na tayo nangungupahan. Not just a building, but a home. And when people ask, paano nangyari ito? We will say, God provides. But deeper than that, hindi lang siya nag-provide. God formed us. We became resilient. Mas naging masugid tayo sa ating mga programa para lumago. Hindi lamang tayo mga sarili natin, the church, even the community where we are in. God prepared us when that time comes. Hinanda tayo ng Diyos. And God used us. Kaya, my dear brothers and sisters, the same God who provided for Abraham, who sustained David, who transformed lives and works through people, is the same God who will provide for us. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ay, tawagan po ang ating ushers para sa pag-alog ng inyong po pangakagawa. Ayan. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ulit ako magbigay puri sa Panginoon. Tayo po tayo. Ang lahat, papuri kay Yahweh.
bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil sometimes we have to undergo test. Pero hindi dapat kami, O Lord, na mawalan ng tiwala sa iyo. Because you are the God who provides. Whatever you have given us, if you take it, O Lord, alam mo namin, ibabalik mo yung masakit pa sa aming mga inaasahan. You know, O Lord, ang mga hinihiling ng iyong mga anak, Diyos, maraming meron silang mga personal na mga pinagdaraanan ng mundo. I pray, Father, nakita kami ng Diyos, hindi yung circumstances, hindi, O Lord, yung enlightenment, pero makita nila that you are the great God. You are the God who provides. Salamat po, Diyos, because you are also helping us to wait, because you want us to be transformed first, that we have to undergo process. Nawa, O Diyos, patuloy mo kami hubugin na maging handa sa mga ibupuhos mo po, Panginoon, na mga biyaya sa bawat isa sa amin individually or even as a church, Lord. Continue to transform us. Nang sa ganon po, Panginoon, as you bless us, naayos na po yung aming kaisipan according to the mind of Christ, according to the heart of Christ, that you have provided, because you will have make use of us to provide for others. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mo katapatan sa Taytay United Methodist Church. Dumaan sa pagsubok, naghihintay, nagbabago, under process. But I know, O Lord, ipapakita mo sa amin ang kadakilaan mo. The way that you have been so, Lord, faithful to our faith fathers, ganun din po, O Diyos, ipapadanas mo sa amin that you will provide all our needs and that you will continue to use Taytay United Methodist Church as we move forward into your faithfulness. Maraming salamat. And we also continue to pray, Father, for mga kapatiran po namin na nagdiriwang sa kanilang mga kaarawan. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa kanila, ang aming kapatid na si Alvin Biluya. O Diyos, si Saki, Yuki, Sebastian, Ate Beth Villamayor, Doc Roslyn Ward, maraming salamat po, O Diyos, sa karagdagang taon na ipinagkaloob mo sa kanila. I pray, O Father, that you continue to bless them and give them the desires of their hearts according, O Lord, to your will. Continue, O Lord, also to bless their family, O Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga natapos po namin mga gawain, especially yesterday, O Lord, na kung saan ay naging matagumpay, O Diyos, ang aming misyon na alay po sa mga sa kaligtasan o doon po sa Hapay sa Mangga na pinakita mo doon ang kapangyarihan ni Jesucristo, O Diyos, na hindi lamang yung holiness na tinatawag sa loob ng simbahan, kundi na doon po yung holistic na pagbibigay din po, O Diyos, ng tulong sa mga nangangailangan physically, mentally, O Lord, even yung mga pangangailangan ng dental and legal. Maraming salamat sa mga tao na inilapit mo. Nawa itong mga tao ito ay patuloy namin kalingain, hindi lamang, O Lord, sa panahon na kung saan, O Diyos, ay nabigyan sila ng kanilang medical, dental, and legal, kundi especially, Lord, their spiritual na pangangailangan. Continue to use, O Lord,
namin doon sa hotline. Patuloy na itaas ang iyong pangalan po, Panginoon, at marami ang maligtas sa mga dito ng mga ganitong mga gawain. Continue to be with our church, O Lord. Bigyan mo patuloy ng wisdom ang iyong mga anak po, Panginoon, ang mga leaders sa council. Diyos, magkaisa kami, makabuo ng mga konkretong mga programa po, Panginoon. And alam po namin, kahit sabihin po namin na we need funds, but we know you will provide. Ang mahalaga, O Lord, is that we have the goal of reaching out, preaching your word, making disciples of all nations, even in our Jerusalem. Ito po, ito yung aming Jerusalem, dito sa Pagkakamig po. So malapit sa amin, our Samaria, our Judea, po, Panginoon, I pray, palalakihinin mo po ang Taytay United Methodist Church. Increase our boundaries, O Lord. Make us, build us a people of your church, O Lord. And I know, once you build these people, mag-provide po kayo. Patuloy ng aming pangangailangan, katulad po ng mga po namin, laging hinihiling sa iyo. At church building, a lot, O Lord. Saan bubuuin namin, hindi, O Diyos, ang mga masigabong mga aming mga ministries po, Panginoon, na nagkakaisa na ikaw ay tinataas, ikaw ang minakakina. O Diyos, marami kang nais ilapit sa iyo. And thank you because you are continuing to be faithful to us, providing our needs more than we expect, O Lord. Because of the riches in heaven po, Panginoon, na naghihintay lamang na ibubos sa mga anak mo na nagtapos. Continue, O Lord, to make us faithful. Katulad din po na inawit kanina ng buhay. And be faithful. Teach us, O Lord, to be faithful. At talagang masasabi, as the time comes that we're going to meet you again, we'll say, well done, faithful servants. Eh, taas natin ang ating mga kamay, patuloy natin maranasan, kadakilaan, pagmamahal ng ating Diyos Ama. Ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang biyaya ng kaaliwan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu mapa sa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
morning! Birthday today ni Alvin Binuya. Yay! Alvin, punta ka dito sa harap. Birthday din ni Sachi Yuki Sebastian. Parang wala siya today. Birthday ni Ate Beth sa July 3. Elizabeth Villamayor, punta. Come on down. Alam mo na, no? Birthday ni Ate Rosalyn Ward. Andito ba sila? Wala din. So, panalangin daw po sila. Lord, thank you. The added here na ibigyan ko loob po sa aming kapatid na si Kuya. Salamat po o Diyos sa kalakasan, patuloy na kalusugan. O Diyos, ang gabay mo, ang protection mo, Panginoon, sa buhay ni Kuya Alvin. Maraming salamat po in spite na sa dami po, Panginoon, ang kanyang mga trabaho dito, but you sustain him. Continue, O Lord, to give him the strength. Yung kanyang dedication, Lord, na sa ganitong paraan, nakakapaglingkod siya sa iyo, Panginoon. Kaya continue to bless him all. Kasama rin po ni Ate Angie na bigyan po sila ng kalakasan as they, O Lord, ginagamit mo para sa kagandahan, kalinisan nitong lugar na ito na ginagamit, hindi lang po chapel, kundi ang buong prayer garden side. I pray, Father, to continue to pour your blessings to him, Panginoon, patuloy na maging malalim ang kanyang pananampalataya sa iyo at pagkaloob mo ang kanilang mga hangarin o kanilang mga ninanais ayon sa iyong kalooban. Magkaroon ng patuloy na kagalakan ng paglilingkod sa iyo, protection and guidance. Ganun din po sa aming kapatid na ito na si Ate Beth, maraming salamat po that in another year na added to her, we have seen how faithful you were to her. Nag-bless mo siya po, Panginoon, ng pamilya, ng apo, at nakita po namin, O Lord, that you continue to use her mightily po, Panginoon, sa iba't ibang mga ministries. Continue, O Lord, to pour your blessings to her. Give her wisdom, give her strength, good health, protection, and guidance. And yung patuloy na passion, O Lord, to serve you. And pray, O Lord, lahat ng kanyang mga ninanais ay pagkaloob mo ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming mga panalangin together with those na wala po namin kasama, hindi namin kasama dito, na nagdiriwan ng kanilang kaarawan. All praises and thanksgiving we give to you in Jesus' name. Amen. Salamat po. And then, syempre, hindi natin kakalimutan. Welcome to the Taytay United. Welcome back actually to Taytay United Methodist Church kay Pastora Divina Francisco at sa kanyang asawa na si Kuya Jojo Francisco. Welcome, welcome. Para po sa ating mga gawain, sa July 1, Alder's Gate, dito po sa Big Chapel, ang host po ay Villa Lolita UMC. Sa July 4, Rizal District Meeting, gaganapin ng 8 to 12 p.m. sa Small Chapel po. May registration ng 100 pesos. So, yung mga dapat pong umattend, i-notify. Sa July 5 po, Thanksgiving Sunday natin. Ang ating speaker ay si D.S. Jezreel B. Awarado. So, kita-kita po tayo sa Sunday, Thanksgiving Sunday. Kanina binanggit ko yung first worship service natin. Ito po yung commemoration natin ng first worship service natin noong 2023. Sa July 11 naman, UMWSCS Fellowship dito sa Big Chapel, 8 to 12 p.m. Ang registration po ay 150 para po sa mga kababaihan. And then, yung ating regular schedule, Esther Care Group sa Salo Restaurant tuwing Mondays, sa San Isidro at 6 p.m. UMM and UMW sa parsonage natin at 5:30 p.m. Emmanuel Care Group din online sa gabi. Nag-online worship sila, nag-online care group sila. Thursdays naman, Bible study sa Del Rosario Compound sa Barangay San Juan at 4 p.m. Fridays, Bible study sa Longson Residence sa E. Rodriguez Avenue at 5:30 p.m. Saturdays, Praise God Choir Practices dito sa Big Chapel. Afternoon, praise and worship team naman. And then, may extension classes tayo sa Hapay na Mangga sa lugar ni Ate Nori at 9 a.m. And then, ang Root Care Group, every first and third Saturdays, nagkikita po sila sa Kabasal Residence sa Shalito Homes
at 3 p.m. Ang Shekinah Care Group naman, every Saturdays, 2nd and 4th Saturdays, every 3 p.m. din. Ina-announce nila kung saan sila nagkikita-kita. And ang ating mga kabataan may Care Bears Care Group. And then, tuwing Sundays, meron po tayong Sunday School, yung adult Sunday School po at 8 a.m. Be parang blessed po sa mga lessons na natututunan natin sa Sunday School. And then, Children's Sunday School at 9 a.m., Divine Worship natin at 9 a.m., Junior Worship at 10 a.m., and then extension classes sa Creek at 2 p.m. Patuloy na announcement natin. Yung ating Lease Coin Fellowship, yung ating pong clear box doon sa labas, yung mga barya po natin, para sa gawain ng mga kababaihan, ang kanilang ini-sponsor ngayon ay tungkol sa mga kabataan at sa mga kababaihan na naabuso. And then, recognition and prayer for students to be announced po. And then, council meeting. Mamaya po, during or after the Cookie Fellowship po today. Ano pa ba? Tawagin po natin si Chair para i-report yung ating naging activity kahapon. Sige po, good morning po sa ating lahat po. In behalf of Dr. Cristia Santos, siya po yung ating now coordinator, babanggitin ko lang po yung mga kaganapan kahapon sa Hapay ng Mangga. Ito yung tinatawag nating Kalingang Alay ni Jesus, isang libreng medical, dental, and legal assistance po. Nagpapasalamat tayo sa support ng LGU kay Mayor Alan De Leon. Nagpadala po sila ng mga doctors and dentists at mga equipment, medical equipment and supplies. Grateful din tayo sa presence ng ating kapatid na Attorney Alvin Felizardo para sa legal advice naman. All in all po, sa medical, about 35, ganun din sa dental, about 35 recipients po. Then may mga recipients po sa legal advice. Kaya ang recipients natin sa Hapay ng Mangga ay kulang-kulang 80 po. Maraming salamat sa mga kapatid na sumama kahapon. Napagod man pero masaya. Kasama namin si Pastor Telma. Inabot tayo hanggang tanghali. Blessed ang gawain. Bumuhos ang ulan. Bumuhos ang pawis at pagod. So next, sa susunod na activity, sana makakasama din natin yung iba pang mga kapatid natin sa iglesia. Maraming salamat. Good morning po. Additional announcement lang po from UMY AF. Ayun po. So first po, meron po tayong t-shirt na parang maging uniform po ng UMY AF. And yung mga gusto rin po hindi po siya fundraising, pero kung gusto niyo pong magpasabay, magkaroon ng ganong t-shirt, sabihin niyo lang po ako or kami po. Ayun po. Ang type po is polo shirt, yung may kwelyo po. Tapos yung second po is meron po kaming fundraising. Dahil malapit na po ang tag-ulan, ayaw po namin kayong mabasa. So, ang fundraising po namin this year ay payong po. Abangan niyo po yung design next week po. Ayun po. And then, third po is, ngayong July po, first Sunday, sasama po kami kay Pastor Telma sa Kalinawan. And kung may gusto pong sumama na iba rin po, sabihin niyo lang din po kami para malaman po namin yung head count. And meron din po kaming future plans na parang joint activity with Kalinawan. Yung anniversary po kasi ng Adopt a Child. So, ayun po. Magkakaroon po kami, plans po is, magkakaroon po dito dahil sorry po. Anniversary po kasi ng Adopt a Child. Hindi ko lang po maalala kung pang ilan na po. Ayun, 20th anniversary po ng Adopt a Child. So magkakaroon po kami meron po dito sa atin, yung regular po natin na sa mission,
extension, and yung regular Sunday schoolers. And then mag-alala po tayo sa kalinawan po. Ayun pa lang po, and thank you po. Sige po, tayo po ay panalangin. O Diyos, maraming salamat po sa natapos po namin na worship service. Maraming salamat po, Diyos, dahil kami po ay nabusog spiritually ng iyong salita. At pinapalangin din po namin, O Diyos, ang tatanggapin naman namin na cooking fellowship po, Lord, kung saan ay patuloy ang aming pagbabatian at ganoon din po ang mas lalo pong magandang fellowship with one another at patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. I-bless mo po, Lord, yung aming pagsasaluhan. Salamat sa mga kamay, O Diyos, na naghanda nito. Pagpalain mo po ang lahat, O Diyos, sa patuloy namin na gawain na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.